Lahat ng setup na nakikita nyo sa likod ko, which is itong editing PC, triple monitor, at itong dalawang studio light dito sa gilid, pinapagana ng isang power station. At yan, itong EcoFlow Delta 3 Classic. And pwede din natin ito gamitin sa halos lahat ng electronics natin sa bahay kapag nagkaroon ng brownout. Gaya na lang ng router, electric fan, TV, PC, mapag-charge ng laptop, phones, at kung ano-ano pang mga importanteng bagay sa oras ng calamity. Lalo na ngayong rainy season. At sa video na to, pag-uusapan natin kung worth it nga bang bumili ng isang EcoFlow Delta 3 or ng isang power station, lalo na ngayon na tag-ulan, may banta ng the big one at kung ano-ano pang mga calamities na hindi natin inaasahan. Kaya kung interesado kayo, eto na, pag-usapan natin itong EcoFlow Delta 3. Pagdating dito, medyo malaki yung box natin since medyo malaki din naman talaga ang EcoFlow Delta 3 Classic. Nga pala, kudos sa EcoFlow, safe na safe yung unit dahil kitang-kita niya naman sa packaging, nahirapan ka mangi-unbox yan. Bale, inside the box, may tatlong bagay tayong makikita dito. Which is una, mga paperworks, manual, quick start guide, and warranty card. Pangalawa is yung ating AC charging adapter. Then pangatlo yung ating EcoFlow Delta 3 Classic unit. Bale, yung mga importante lang talaga at pretty straightforward lang yung laman ng box. And also, pwede rin nga pala natin itong i-partner sa bago nilang solar panel which is itong EcoFlow 125 watts bifacial solar panel na pwede nating magamit sa mga campings and also outdoor activity natin if ever na gagamitin natin to sa labas. Mamaya mas pag-uusapan natin yan. Bale, mabilis ang usapan lang tayo pagdating sa build and design nato. Meron tong high strength impact resistant plastic outer shell. Design to para sa mga pa-bump natin kapag nililipat-lipat natin siya ng pwesto. Meron na rin tong dalawang handle kaya madali na lang din buhatin at ilipat-lipat ng pwesto. Kaso nga lang, medyo mabigat to dahil nasa 12.1 kg yung overall weight niya. Pero kayang-kaya naman buhatin at dalhin ng isang tao or babae yung naghahawak, kinakailangan yung mag-tag team since dalawa naman yung hawakan, pwedeng-pwede yung gawin. Kapag dating naman sa design neto, sleek and modern look, signature design ng isang power station and also ni EcoFlow. Then, meron tayong mahabang monochrome LCD display dito na kung saan makikita natin yung mga important data gaya na lang ng battery percentage, remaining runtime, input wattage, output wattage, and charging time kapag charge natin yung power station. Then lastly, meron tayo ditong 2 button controls which is dalawang main purpose lang yung kayang gawin. Yung una is power button. So basically, ito yung on and off switch natin dito sa ating Delta 3 Classic. And actually, ito na rin yung ating wake up button kasi minsan namamatay yung LCD display niya once na matagal siyang naka-open. So pwede rin natin siya gamitin as our wake up button. Then yung pangalawang button naman natin is yung AC button which is ito yung responsible para sa 2 AC outlets natin na nandito sa unahan. And speaking of outlets, meron tayo ditong 2 AC outlet ports na nakikita nyo dito. And then meron tayong 2 USB-C ports na merong 100 watt support yung isa and 30 watt support naman yung isa. Then lastly, meron din tayo ditong USB-A port na merong 18 watt support. Kapag ating naman sa likod na part, dito natin makikita yung ating AC input port para sa ating charging port or charging cable. Then makikita na rin natin dito yung ating solar input na kayang isupport up to 500 watts. Anyway, yung pinaka main objective talaga ng pagkakaroon ng isang power station ay yung magamit natin siya sa mga emergencies. Gaya na lang ngayong rainy season. Ulan ng ulan, kaya for sure may mga areas na babahain. And mostly kapag mayroong mga bagyo gaya na lang ngayon, malakas yung hangin at nagkokosto ng brownout. And lalo na dito sa area kung nasan kami ngayon. Talagang mostly nagkakaroon ng brownout dito and yung worst nasama din yung area namin sa rotational brownout before. And kung same tayo na naging problema, dito naging useful itong Delta 3 Classic dahil halos lahat or 99% ng mga appliances natin sa bahay supported na or kayang paganahin neto. Dahil ginamitan na to ng advanced na inverter which is supported ang 1,800 watts and 3,600 watts surge. Kaya lahat kaya niyang paganahin. Kagaya na lang ng electric fan, super essential neto lalo na kapag nag-brownout ng gabi or kaya tanghaling tapat. Medyo mainit lalo na kung meron tayong mga kasamang bata or meron kayong mga anak, alam ninyo magiging uncomfortable sila dahil sa init. Pwede na rin nating isaksak dito yung router natin which is isa pa sa essential. Pwede din natin gamitin yung TV lalo na kapag naghahanap tayo ng useful na balita. Sana meron pang ganon. And kaya din ito paganahin yung mga medyo heavy na appliances natin sa bahay. Kaya na lang ng induction cooker, rice cooker, mini ref, aircon, and syempre pwede nating i-charge lahat ng mga smartphones natin dito ng sabay-sabay. Pwede rin yung mga laptops, power banks, batteries, at
kung ano-ano pa, walang magiging problema. Pero kung gumagamit kayo ng induction cooker, microwave, and yung mini na oven, kailangan nating i-activate yung 2,400 watts na support nito using XBoost doon sa application niya para mapaganan natin siya. Then, kapag iting naman sa battery capacity nito, meron tong 1,024 watt-hour capacity. Same lang ng specs or capacity ng Delta 3 and Delta 3 Plus. However, supported ang dalawang yon yung mga external batteries or extended batteries. Dito kasi sa Delta 3 Classic, hindi niya supported yon. Pero ganoon pa man, based na experience ko and para lang naman sa akin, parang hindi mo na rin naman kinakailangan ng extended battery. Ganoon din kasi yung pinakita niya nung tinesting namin to sa mga appliances na available dito sa studio. Unang-una, tinesting namin dito yung electric fan and kapag dating dito, kaya netong umabot ng 12 hours ang tuloy-tuloy na gamitan in max level speed. Pero take note na nakadepende yan sa brand ng electric fan na gamit ninyo. Meron kasi mga electric fan na nasa 60, 50 watts lang yung konsumo. Then meron din naman in default na nasa 60 to 80 watts yung supported. Kaya possible na bumaba or tumaas yung pinaka-overall na runtime neto. Additionally, kung gagamit din tayo ng dalawang electric fan, ibang usapan din yun. But gano'n pa man, kaya netong tumagal ng isang buong gabi na gamitan if ever man na magkakaroon tayo ng brownout at talagang init na yung anak natin, yung mga kapamilya natin, si misis, si baby mo, yung anak mo, kung init na init, syempre maganda tong magamit. Tinesting namin to sa TV and yung magiging runtime neto aabot ng 14 to 15 hours. And alam ko naman na hindi na natin kinakailangan yan since meron namang internet and social media. And speaking of internet, syempre tinesting din namin yan sa router namin dito. And kung router lang yung isasaksak natin dito, magkakaroon tayo ng runtime na 57 hours. And actually, medyo naging weird ngayon testing namin dito dahil nung una namin siyang sinaksak, zero or walang reading na pinapakita sa output wattage yung ating Delta 3 Classic. And yung conclusion ko dito, medyo mahina yung kain lang ng router kaya hindi siya nagre-reflect dito sa output wattage dahil nasa 5 to 20 watts lang naman yung konsumo niyan, depende sa model. Then, tinesting din namin dito yung induction cooker na meron kami dito sa studio. Since ito yung ginagamit namin at hindi na kami gumagamit ng kalan. And kung makikita ninyo dito sa reading, nasa 1,300 watts po yung induction na yan. Meron na rin ako mga na-review na power station before at tinesting ko yung induction, hindi sila gumana. Pero dito sa Delta 3 Classic, gumana po siya. And based sa runtime na makukuha natin dito, pwede natin mapagana yung induction cooker sa loob ng 40 minutes to 44 minutes pero nakadepende pa yan sa mode na pipiliin natin. Currently, nakaset siya sa pinakamataas na mode kaya nasa 1,300 to 1,500 watts yung pinaka-max load niya. And pagdating naman sa emergency, for sure, mag-iinit lang naman kayo ng ulam dito and okay na po yun. And kung gagamitin din natin to sa outdoor camping, yakang-yaka niya rin paganahin yung induction cooker na dadalhin natin. Tinesting din namin dito yung air fryer and yes, gumagana din po siya. And halos the same lang sila ng reading ng induction cooker ko kaya mapapagana at mapapagana niya. And just I said, situational scenario yung paggamit sa kanila. Then syempre, tinesting din namin to sa mga essential na bagay na kinakailangan natin paganahin once na nagkaroon ng brownout, which is yung mga mobile devices natin, laptops, and also batteries. And then dito, kayang-kaya niya po lahat yan. At kung makikita ninyo, yung overall setup namin dito na kasama ng electric fan, umabot lang ng 200 watts to 220 watts at merong estimated runtime yung ating Delta 3 Classic ng 5 hours to 6 hours. And actually, for sure, after lang ng ilang oras, full charge na yung mga devices natin dito, which is very important lalo na sa oras ng brownout or kaya sa oras ng thunderstorm or ng kahit anong klaseng sakuna dahil meron tayong power. Yun yung pinaka main goal and pinaka main objective ng Delta 3 Classic. Pero yung pinaka nagustuhan ko talaga dito is yung kanyang UPS mode. Dahil sobrang useful neto para sa amin since isa kaming content creator. Salamat sa less than 10 ms UPS switch over neto. Bale, once na nawalan ng power at na-connect dito yung computer namin, automatic na magsaswitch siya sa UPS mode. Which is super helpful dahil mostly edit and scripting lang yung ginagawa or tinatrabaho ko dito sa studio and mostly ganun lang din naman yung ginagawa ng team ko. Kaya kapag nagkaroon ng biglaang brownout, literal natitigil yung mundo namin dahil dito talaga umiikot yung oras namin everyday. Bale, sa testing na ginawa namin dito, tinry namin paganahin yung editing PC namin dito with 3 monitors with 2 studio light ng sabay-sabay. Bale, ito kasi yung usual setup namin dito. Mostly kasi habang nag-edit ako, nagpipilm yung videographer ko and sometimes nag-gaming test naman yung isa sa amin. Kaya mostly ito yung pinaka-overall setup namin. 2 studio light, isang PC with 3 full monitors and that's it. So basically, kung mapapagana namin to sa ganitong setup, kayang-kaya na itong support yung work
workload namin ng isang buong araw. Bale, ang ginawa naming setup dito para mapagana to lahat, gumamit kami ng dalawang extension outlet. Itong isang extension outlet, dito nakasaksak yung PC and triple monitors namin. Then, doon naman sa second extension, doon naman nakasaksak yung dalawang studio light namin. And after ng setup, in 3, 2, 1, as you can see, gumana agad yung studio light namin nung inactivate ko dito yung ating AC outlet. And then, the moment of truth, 3, 2, 1 again, boom, gumana na rin yung PC natin. And kung titingnan natin yung overall consumption natin dito, naglalaro lang sa 120 to 170 watts yung overall load. Pero nakadepende yan sa activity na gagawin natin. Kung itataas pa natin yung lakas ng ilaw ng mga studio light natin, for sure mas tataas pa yan. And also kung nag-export din tayo ng video sa PC natin, for sure mas tataas yung load niyan. Kaya pagdating dito sa part na to, nakadepende talaga yan sa paggamit. Pero based naman sa setup namin, ito yung usual setup namin technically. And ganun naman, kahit na mag-export kami ng video dito, aabot ng 4 hours to 5 hours yung pinaka magiging runtime ko if yung editing PC lang namin yung gagamitin namin dito sa ating Delta 3, and 2 to 4 hours naman yung aabutin if ever na gagamitin namin with Studio Light. And nga pala, para hindi kayo malito, nung nag-check kami or nag-testing kami, nasa 85% yung overall battery percentage ng Delta 3 Classic. Kaya kung makikita ninyo, nasa 2 hours lang yung nare-reflect. So gusto ko lang linawin to dahil yung tinesting namin siya off the camera, umaabot siya ng 4 to 5 hours for PC setup only and 2 to 4 hours naman with Studio Light. Pero ganun pa man, kung ikukumpara natin to sa mga traditional or yung mga normal UPS na meron tayo dito, by the way, meron ako dito na isa sa studio, aabot lang ng 25 to 45 minutes yung pinaka-overall na kaya nilang ibigay na oras para magawa namin yung mga certain activity. Unlike dito sa Delta 3 Classic na bibigyan kami ng 4 to 5 hours na runtime at marami pa kami pwedeng magawa doon. Like makapag-edit ng video, makapag-sport ng video, makapag-script, and also makapag-upload ng video. Pwede natin siyang i-charge in multiple way, pero pag-usapan na lang natin yung mostly common na way para i-charge to, which is AC charging, solar charging, and car charging. Then, pagdating sa AC charging, meron tayo ditong X-Stream AC Fast Charging support, which is based sa testing na ginawa namin dito, from 0 to 80%, inabot lang siya ng 40 to 41 minutes, and 53 minutes naman yung inabot from 0 to 100. Which is good thing to dahil once na nagkaroon tayo ng brownout at biglang bumalik yung kuryente, pwede agad natin ma-charge itong power station na to, and then wala pang isang oras, mapu-full charge na agad siya. And yung isa pang kagandahan nito, supported rin nito ang solar charging, which is up to 500 watts. And speaking of solar, meron ding bagong solar product ngayon sa EcoFlow, which is itong kanilang EcoFlow 125 watts bifacial solar panel. Bale, na-testing namin to sa nakalipas naming camping. However, wala pa sa akin yung Delta 3 Classic noon, kaya ang nagamit kong power station noon is yung River 3 Max Plus. And as you can see, na-hit namin yung max load niya na 125 watts nung tinry namin tong i-charge dun sa camping spot. And take note, sobrang mapuno pa noon that time, and as you can see, naabot pa namin yan. And yung kagandahan nga pala sa solar panel na available dito, meron na rin tong sun indicator na kung saan dapat lang nating itapat yung parang point na doon sa pinakabilog para makuha natin yung maximum output neto. Dahil sa una namin testing dito, natutunan namin to in a hard way. And dahil nga bifacial solar panel ito, kaya nyo mag-generate ng power from sa front mismo and also sa back panel din neto. Bale, kapag sinetup natin to sa normal position at meron nag-bounce back na light sa likod nito, na-absorb nyo pa rin at nako-convert nyo pa rin to power. Kaya nag-result sa pagiging efficient ng solar panel na to. And ang kagandahan dito naka IP68 rating na rin to, kaya kahit umulan, okay na okay lang, hindi tayo mamumroblema. Siguro yung cons lang neto, hindi siya ideal dalhin sa mga camping natin dahil hindi siya napofold unlike doon sa iba nilang solar panel. Pero kung meron naman kayong carrier sa mga kotse ninyo, why not? Then lastly, supported din neto ang car charging up to 800 watts. However, need natin gumamit ng EcoFlow 800 watts alternator charger para dito. Now, usapang longevity naman tayo. If ever nabibili tayo dito, sinasabi or kiniklaim ni EcoFlow na kahit gamitin natin to ng tuloy-tuloy everyday sa loob ng 10 taon, dun pa lang natin mapapadegrade yung battery neto to 80%. And naging possible yan dahil yung ginamit na battery dito is lithium ion phosphate, which is same battery type na ginagamit sa mga EV cars. And ganun pa man na merong claim dito sa EcoFlow, hindi naman natin siya matitesting dahil talagang matagal-tagal na testingan yan. Pero ganun pa man, goods pa rin na meron tayong assurance na kaya netong tumagal ng ilang taon. Kaya good na investment din siya in overall for me. And speaking of good investment, pag-usapan natin yung mga good thing kung meron tayong isang power station, lalo na kung itong ating EcoFlow Delta 3 Classic. Unang-una, if meron kayong mga anak or like mga baby or mga newborn
newborn baby. And yung area ninyo, lalo na kapag ngayon tag-ulan, talagang madalas yung brownouts or something, best investment to para sa inyo dahil for sure, maiinitan si baby or kahit yung mga toddlers din yung anak once sa magkaroon tayo ng brownout. And syempre, as magulang or as an adult, napakahirap makita nilang ganyan. And kung yun yung priority ninyo, para sa akin, good to buy ang Delta 3 Classic para dyan. And kung kayo naman yung tao na kagaya namin na more na yung buhay ay nasa internet dahil yun na yung trabaho natin, or kayo yung mga tao na freelancer or more na yung trabaho natin is online, work from home, something like that, best investment din na meron tayo neto. Dahil sa ayaw man at sa gusto natin, meron tayong mga projects na talagang natataon sa brownout. At yung projects na yon or yung output na need mong ipasa on time, dun pa nakasalalay minsan yung career mo, which is super crucial. Kaya for me, if ganyan din yung sitwasyon mo, must have or okay mag-invest sa isang power station. Hindi lang basta UPS. And syempre pangatlo, just in general, since napakadami ng nangyayaring calamities ngayon, gaya na lang ng pagbabanta ng pagkakaroon ng big one na huwag naman sanang matuloy, and also mga bagyong inaasahan dahil nga rainy season na dito sa Philippines, must have pa rin talaga or essential na talaga magkaroon ng isang power station. Pero kung meron kayong mga generators out there, wala namang problema, must have pa rin yan, good pa rin yan. Pero kung wala pa at need yun talaga as your backup power, ma-recommend ko itong ating Delta 3 Classic dahil una, siya yung pinakamura sa Delta 3 lineup, and pangalawa, mas compact siya unlike dun sa dalawa. So, kung kayo yung mga tao na nabanggit ko, yes mga kapare ko, para sa inyo to. Anyway, dito ko natatapusin yung video. Maraming salamat sa panonood. I-include ko yung link ng product na to dyan sa description down below, and also yung kanilang website sa ibaba. Mas check na lang po ninyo para makakuha kayo ng vouchers and also magkaroon tayo ng discount or any other product ni EcoFlow. Mas check dyan sa description down below. Anyway, yun lang muna sa ngayon. Kita-kita ulit sa susunod na video. Peace out. Let's go.